Isang masayang araw mga masigasig na mga mag-aaral. Ako ang inyong lingkod, Ginoong James D. Gumaraw, at maaari niyo akong tawaging Teacher James, ang inyong tulay sa pagkatutok para sa struktura ng wikang Filipino. Tara na, samahan niyo ako. Isang masayang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ng ating klase, maaari bang tumayo ang lahat para sa isang panalangin? Arian, pangunahan mo. Amen. Bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, maaari bang pakipulot ng mga kalat na nakapaligid sa inyong mga upuan? Maaari na kayong magsiupo. Maaari ko bang malaman kung sino ang liban ngayong araw sa ating klase? Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago tayong magpatuloy sa ating pag-aaral ngayong araw, mayroon lamang munting paalala. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, tumingin at makinig sa guro. At ikatatlo, ay itaas lamang ang kamay kung may nais kayong sabihin o linawin. Malinaw po ba iyon? Mahusay! At ngayon ay ating pag-aaralan ang ating bagong talakayan at ito ang pagsusuri ng korpus. Ang una nating tatalakayin ay patungkol sa konsepto ng punong kahoy. Ito ang Nara. Ginoong Imutin, maaari mo bang basahin ang definisyon ng Nara? Tama! Ang Nara or Heterocarpus indicus ang pabansang puno ng Pilipinas. Ito ay kinikilala sa kanyang matibay na kahoy, mabangong bulaklak, at may kakaibang hugis na bunga. Ngayon ay ating tutukuyin kung ano ang pangalan at ang mga pangalip mula sa definisyon ng Nara. Ang mga pangalan sa definisyon ng Nara ay ang Nara, Heterocarpus indicus, Pilipinas, at ang pangalip naman ay ito at kanyang. Sa pagtutukoy naman, ang Nara, Heterocarpus indicus, Pilipinas ay ang mga pangalan at ang kanyang klasifikasyon ng pangalan ay pantangi at ang salitang ito, kanyang, ay pangalip at ang kanyang uri ng pangalip ay ito, pangalip na pamadli, kanyang panghalip na panahon. Ngayon, dumako naman tayo upang malaman natin kung saan dito sa definisyon ng Nara ang pandiwa, panguri, pang-abay, at salitang pangkayarian. Ngayon ay aalamin natin na ang pandiwa na ginamit dito ay kinikilala at ang pang-uri naman ay pambansang, matibay, mabango, kakaibang. At ang pang-abay naman na ginamit dito ay ang salitang Pilipinas. At ang salitang pangkayarian na ginamit dito ay o, ang, sa, ay, na, nang. Mahusay! At atin naman tukuyin ang salitang mabango. Ang pang-uri ay mabango. At ang kanyang uri ay paglalarawan. At ang kanyang karian ng pang-uri ay may lapi dahil pinagsama ang panlapi na ma at salitang ugat na bango. Kaya naging mabango. Kaya ang kaantasan ng pang-uri nito na ginamit natin ay lantay. So ngayon ay ating tutukuyin ang pang-abay kung saan ang salita ay Pilipinas at ang uri ng pang-abay ay panlipunan. Ngayon naman ay ating tutukuyin ang salitang pangkayarian. Pangatnig o, ginagamit naman ito upang magpahayag ng pagpapalit o paghiwalay ng mga ideya o pangmusap. Halimbawa naman ay, sino ang mahal mo? Dota o ako? Yan ang halimbawa na ibibigay ko sa inyo. So ang pang-uko naman ay ang. Ito ay ginagamit upang tukuyin o isaayos sa isang pangungusap. Magaling! Ang pang-uko naman ay ginagamit upang magpahayag ng pagmamay-ari ng isang bagay. Ito ay pangawin ay ginagamit upang tukuyin natin ang isang bagay o pangyayari. Ang pang-ukol sa ginagamit upang magtukoy sa isang tao, bagay o lugar na may kaugnayan sa pangungusap. At ang pagdatnig na naman ay ginagamit upang mag-ugnay ng dalawang bahagi ng pangungusap. Pang-ukol na ginagamit upang magpahayag ng pagmamay-ari ng isang bagay. Ngayon naman ay tukuyin natin ang pandiwa. Ang pandiwa
pandiwa naman dito ay kinikilala. Ito ay nasa aspekto ng imperfektibo. Kilala plus gitlaping in. Ito ay nagmula sa salitang ugat na kilala na magiging kikilala at idinagdag sa gitlaping in. Magaling. At ang kanyang uri ng pandiwa ay palitan. Perfektibo, imperfektibo, kontemplatibo, katapos. Ang perfektibo niya ay kilala, imperfektibo, kinikilala, kontemplatibo, kikilalanin, at ang kakatapos ay kakilala. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang konsepto ng hayop. Yun ang brown shrike. Binibining alit, maaari mo bang mabasa ang definisyon ng brown shrike? Magaling! Ang brown shrike na ibon ay kilala sa kanilang kurbadong tuka na ginagamit upang hulihin ang maliliit na hayop at insekto. Kaya kung nakikita nyo, ito ang litrato ng isang ibon na ang pangalan ay brown shrike. At ngayon ay ayon sa tungkulin, kailangan natin salamuhitan ang pangalan at ikahon ang pangalan. So, ang pangalan dito sa ating definisyon ng brown shrike ay ang brown shrike, ibon, hayop, at insekto. At ang pangalip naman na ating ginamon ay ang salitang kanilang. Ngayon ay ating namang tukuyin ang pangalan ng brown shrike. Klasifikasyon ng pangalan, ginamit natin pantangi. Ibon, pangalan na pambalana. Insekto, pangalan na pambalana. Doon ay tukuyin natin ang pangalip, ang salitang kanilang. At ang uri ng pangalip ang kanilang, pangalip na panamo. So dumako naman tayo upang malaman natin kung ano ang pandiwa, pang-uri, pang-abay at salitang pangkayarian na ginamit natin sa definisyon ng brown shrike. So ang pandiwa dito na ating ginamit ang salitang ginagamit at hulihin. So ang pang-uri naman ang salitang kurbado at maliit. So ang pang-abay naman ay na. At ang salitang pangkayarian ay na, ay, sa, na. Ngayon ay tukuyin natin ang pang-uri ay ginamit natin dito ang salitang maliit. At ang uri, pandarawan. Ang kayarian ng pang-uri ay may lapi. At ang kaantasan ng pang-uri ay lantay. So tukuyin naman natin ang ginamit natin pang-abay ang salitang na. At ang uri ng pang-abay ay inkritik. Ngayon naman ay ating tukuyin ang salitang pangkayarian. Pangatig na, ginagamit upang mapugnay ang dalawang bahagi ng pangungusap. Pangatwing ay ginagamit upang tukuyin ng isang bagay o pangyayari. Pagpukol sa, ginagamit upang magtukoy ng isang tao, bagay o lugar na may kaugnayan sa pangungusap. Ngayon ay tukuyin natin ang pandiwa na ginamit. Ito ay nasa aspekto ng imperfektibo. Gagamit plus gitlaping in. Ito ay nagmula sa salitang ugat na gamit na magiging gagamit na idinagdag ang gitlaping in. Kaya naging ginagamit. Ngayon naman ang uri ng pandiwa ay katawanin. Ito ay may perfektibo, imperfektibo, kontemplatibo at kakatapos. Ang perfektibo na ating ginamit ay salitang ginamit. Imperfektibo, ginagamit. Kontemplatibo, gagamitin at kakatapos, kakagamit. At yun na nga mga mag-aaral, naway may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Maraming salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli, paalam!